Malakas. So, kailangan manahimik ako. Manahimik ko ba rin sa picture? Ewan. Doon mo sa katabi ni Bro. Magandang magandang hapon, magandang gabi sa inyo po lahat. No? Hindi po ako ahente ng iba. At lalo hindi rin ako ahente ng insurance. Ako po yung naintindihan ni Sister Hazel. Di ba, anyway, ahente pa rin naman ng ating Panginoon Diyos. Ang trabaho ko, akayin yung mga taong tungo sa paalaan ng ating Panginoon. So, nandiyan po lahat na magsitayo. Tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, muli ko Panginoon, pinagpapasalamat namin sa iyo sa ating ito, na kung saan Panginoon ay muli mo tiniupon ang aking mga kapatid sa grupo ng lectors and commentators para sa kanilang spiritual nourishment, Panginoon. Sama dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin, higit sa lahat sa iyong abang lingkod. Pangunahan mo po ako sa lahat ng aking sasabihin. Nawa, Panginoon, ito'y samahan mo upang ang aming mga kapatid na makaririnig ay kahit pa paano ay magkaroon ng kalakasan sa aming paglilingkod patuloy sa iyo, Panginoon. Lord, angkinin namin na kami sasamahan mo sapagkat ikaw po nag-uwi kami 2 o 3 nagkakatipon ay naroon ka. And Lord, alam namin na narito ka, kasama ka namin kaya kami magtatagumpay. Kaya Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo lahat-lahat na magaganap sa hapong ito sa pangalan ni Jesus at sa intercession ng aming mahal na Inang Maria. Ito po ang aming salud na langit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, magandang hapon po sa inyo lahat muli, no? At nung ako po inimbitahan ni Sister Hazel, medyo hesitant ako tanggapin. Kasi this will be my third talk, no? Within for the span of 2 months. Last Monday, last Friday, last Monday, tapos ngayon. Sabi ko mag-over. Yung preparation is maglarambol-rambol. Pero sabi ko, anyway, pwede naman ako tumangin. No? So sabi ko, sige. Tapos magme-message na lang ako sa mga susunod na araw na sasabihin ko, Sister Hazel, hindi po ako pwede. No? Pero alam niyo po, yung plano ng tao, hindi plano ng Diyos. Plano ng tao ay hindi plano ng Diyos. No? O vice versa, ang plano ng Diyos ay iba sa plano ng tao. No? Kahit ayaw natin, no? Eh tama-tama naman na-receive ko yung message niya. At binasa ko yung kanyang ibinigay na topics, no? Ito nga yun, no? Cultivating, the importance of cultivating blessings and gifts, no? Sabi ko, Lord, kung tatanggi ako, sayang naman yung blessings na pinagkaloob mo sa akin, no? Lord, kung itatanggihan ko, sayang naman yung gifts na binigay mo sa akin, no? Kaya sabi ko, kahit ayoko. Pero lang, ha? Ako naman hindi ko marunong tumanggi. As long as nakaya ko, pinagbibigyan. Lalo na kayo pa, no? Malapit sa akin tong grupo na to. Bakit? Kasi dati akong member ng lectors. No? So siguro yung iba, wala na yung, halos wala na, no? So yun yung katunayan na napakatanda. Hindi naman tanda, no? Matagal na sa paglilingkod ng ating Panginoon Diyos. No? So, yung ating pong pag-uusapan sa araw nito, no? The importance of cultivating God's blessings gift. No? So, yung may mga Biblia po, gusto niyo ba tumayo? Tayo para basahin natin ang
ako'y hinango sa Sister Hazel na rin naman nagbigay, no? Actually, binigay na rin niya yung mga pointers. Ang ngayon sabi ko, napadali kasi binigay niya sa akin, no? So what I had to do is just explain. Sabi ko, pinadali. Anyways, ang ating pong gospel, yung ating salita ng Diyos na pag-aaralan sa gabing ito ay hinango po sa Gospel of Matthew, chapter 25, verses 14 to 30. At ang sabi po dito, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ng ang isa ng 5,000, ang isa na may 2,000, at ang isa pa'y 1,000 at pagkatapos ay umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Ika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Pakihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din at tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Pakihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko po, kayo'y mahigpit, aniya, gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan, at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't binaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyon inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas, ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Brothers and sisters, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Okay, so salamat po at pwede na po tayo muling magsiupo. Una po sa lahat, maraming salamat po sa pagbibigay ng tiwala. No? I think this is my second, no? At sabi ko, hindi kaya nagsasama sa akin yung mga nung in-approach ako ni Sister Hazel, sabi ko, Sister Hazel, para maging maayos, ipagpaalam mo muna ha. Kasi alam naman natin lahat na meron tayong education ministry. And as far as I know, ang pagbibigay ng teaching, seminars, retreat, talks, no, dapat manggagaling sa education ministry ng PCK. So, kaya nung sinabi niya Brother okay na po, pumayag naman na si Father at na-inform ko na rin ng PCK. Kaya medyo nalungkot ako. Nalungkot in a sense na sabi ko, tuloy na talaga yung aking pag-prepare. Wala nang link tayo. So anyway, salamat po sa tiwala, sa pag-iimbita. No? Sana hindi ko kayo mabigo. And sana sama-sama tayong manalangin na yung ating pagpapagal sa hapong ito, sa gabing ito ay magkaroon ng kabuluhan. Kabuluhan sa ikalulugod at kaluluwan natin ng ating Panginoon Diyos. No? So, the importance of cultivating, ano ba sa Tagalog yung cultivating?
hinahanap ko kasi eksakto na wala yata. Anyway, ito yung pag-aalaga, ano? Di ba, pagka nagtanim tayo ng halaman, di ba, usually, kinocultivate natin yung parang inukultivate na gano'n, no? Pag may tumubon mo, inaalis, no? So, ganun po yun, no? Pag-aalaga ng mga ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, no? So, siguro, ako'y, ito, I would rather say, no? Ako lahat tayo, ako naniniwala lahat tayo dito gifted. Lahat tayo special, di ba? Sabi mo sa sarili mo, special na. Bakit mo narinig yung word na special, no? Medyo iba yung dating, ano? Pero kami, kapag sinabihan kami na special kami, ako natutuwa eh. Sabihin niyo, Brother Arman, bakit? Kasi ang dami natin Pilipino dito eh. Imagine, isa kayo sa mga pinili ng ating Panginoon, di ba? Upang makatulong niya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa sa banal na misa, di ba? Di ba, special kayo? Kaya pagka sinabihan kayo ng special, pasalamat kayo, no? Kasi una-una, special tayo kasi iba tayo. Tayo yung pinili ng ating Panginoon Diyos. I remember last time na nandito ako, sabi ko sa inyo, di ba? Tayong lahat ay pinili. At nakasisigurado ako, no, tayong lahat ay pinili. Kasi otherwise, wala tayo dito eh. No? Maaling andun tayo sa seaside, andun tayo sa avenues, no? Kaya sa bahay tayo, nanonood ng ano na ba ngayon? Mamaya pa naman, wala yata ng ano yun? Okay. Batang Quiapo. Wala pa. Kaya nanonood lang tayo ng teleserye, no? Pero ako po'y naniniwala lahat tayo ay tinawag dahil merong nakita ang ating Panginoong Diyos na kakayahan natin na pwede natin gamitin sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. No? Amen. So siguro, bago tayo pumunta sa mas malalim na parte, no? So siguro dapat malaman natin ano ba yung mga gifts, no? O ano ba yung mga pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos na dapat nating pangalagaan, no? Una, sabi po sa aklat ng Romans. Wala ko siya. Dali po. Nag-rehearse pa man yan. Hindi po kasi ito yung laptop na gamit ko. Okay, so sa Romans po, ay isa-summarize na lang natin, no, para hindi tayo maba. Ito po yung mga possible na pwede nating matanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Bukod doon sa blessings na, kasi doon sa gospel na binasa natin materially or salapi ang tinutukoy, no? Pero doon sa kasi binigay natin ng blessings and gifts, no? So ito po yung mga gifts na possible nating matanggap Kung hindi man lahat, may isa, may dalawa, may tatlo, ito po yun. So yung pagpapahayag, pagpapahayag, hindi po ito yung pagchichismis ng buhay ng may buhay. Pagpapahayag na salita ng Diyos. Kagaya ninyo, no? At least once a month or twice every 2 months, no? Meron kayong schedule. Sunday and Monday ba ito? Sunday and Friday. Sunday and Friday, di ba? At least Friday o kaya Sunday, meron kayong ginagawang rather meron kayong schedule, di ba? So ito yung pagpapahayag, no? Pagpapahayag na salita ng Diyos. Paglilingkod. Sa paglilingkod, ito po yung marami tayong pwedeng gawin sa kapwa natin, no? Nangangailangan ng tulong, yung po yung sinasabing pagtuturo.
So, meron ba ditong member na catechist? Meron tayo. Sila yung mga nagtuturo sa ating mga anak, no? So, pagpapalakas ng loob. Pag sinabing pagpapalakas ng loob, halimbawa, meron tayong kapwa, no? Meron kayong member na, kahit isang member naman, kahit isang grupo naman, meron gano'n, no? Minsan may nawawala, di ba? Sabi nila, nawawala. Baka naman nagwawala, hindi nawawala. No? O, tayo yung gagamitin ng ating Panginoon Diyos para mapalakas o mapanumbalik natin uli, no? Hindi yung minsan kasi, in reality, minsan tayo pa yung ikinababagsak, no? Maraming ganun sa amin, ganun din no? Sa inyo, meron din siguro ganun na imbis na ikaw yung kakitaan ng magandang ehemplo, ikaw pa yung nagiging dahilan para bumagsak, no? Ay, ayoko na magbasa, ganyan naman pala siya. Ang tagal-tagal na nagbabasa, parang hindi naman pumapasok sa kanya yung binabasa. Di ba? Parang ganun, di ba? So, pagpapalakas ng loob, dapat bilang isang lingkod ng ating Panginoon Diyos o pinagkatiwala, isa ito sa mga pwedeng gawin natin yung magpapalakas tayo ng loob ng ating mga kapwa, most especially yung mga badbad ng suliraning, problema, yung may mabigat na pinagdaraanan. So tayo yung pwedeng gamitin ng ating Panginoon Diyos upang maakay natin uli sila o mapalakas natin sila, no? Nalala ko, may nag-share sa akin. Sabi niya, Brother Arman, ba't naman ganun siya? Kasi parang nag-share ako ng ko yung parang kasi talagang hindi ko na kaya, ang bigat na ng aking problema. Nag-share ako sa, alam yung advice sa akin, magbitaw na daw, umalis na daw ako sa so, sabi ko, sino yun? Hindi lang binanggit kasi kung binanggit pa, pagkagalitan ko. Bakit? Kasi hindi dapat gano'n na maging, yung gift na binigay sa atin, hindi naman para makasira o makapagsak pa tayo lalo, kundi mapalakas natin yung loob ng ating kapwa. No? So, pagbibigay, ayan. So, pagbibigay, hindi lang naman po, ang pagbibigay kasi hindi lang naman sa materialis na bagay So, it could be something else, no? Pwedeng yung gawa, may nangangailangan ng prayer, pinagdasal mo, yun yung pagbibigay no? Ibinigay mo yung time mo upang ipagdasal yung pinapag-pray niya, no? Pamumuno, although hindi naman tayo lahat leaders, but soon, no? Kagaya ni Sister Hazel, hindi naman siya dating leader, no? Na-elect siya. Dating pasaway daw, ngayon leader na ninyo, no? Kasi isa siya doon sa mga pinili ng Panginoon Diyos para maging isang leader. So, who knows, no? Sa mga susunod na buwan, susunod na taon, isa sa inyo magiging leader din. No? So, yun yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Pagkakawang gawa, ito yung sinasabi kong pagtulong, di ba? Pagkakawang gawa. Nagbibigay tayo sa mga charity, o kung sobra-sobra tayo, di ba? Ito yung mga yung sobra-sobra, ibig sabihin, nakabalita tayo ng sale sa avenues, tayo doon, no? Kahit di ka naman kumakain ng pagkain to, kinuha mo 100, no? Tapos uwi ka sa inyo, hanggang sa nabutan ng expiration sa bahay ninyo, kasi hindi ka naman kumakain kasi naingit ka lang sale, no? So yun, dapat yung pagkakawang gawa, kung hindi natin nagagamit, ibigay natin sa ating kapwa, no? At least nakatulong tayo, no? Kasi maaaring minsan hindi natin nakikita, kaya ka pinapunta doon dahil upang ikaw ay makatulong sa iyong kapwa. Pala merong nangangailangan, no? So pwede natin ipagkaloob yun. Yun yung pagkakawang gawa, no? Tapos sa Corinto, lumipat na. Sa Corinto po, unang aklat ng Corinto ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Basahin nyo na lang po, kunin nyo na lang yung verses. No? Ang mga possible na pwede natin tanggapin, yung karunungan, kaalaman, pananampalataya, magpagaling, himala, pagpahayag, kumilala ng kaloob. Yung kumilala ng kaloob, ito yung sa English, ito yung sinasawag nating discernment. No? Malalaman natin kung ang ito bang bagay nito ay galing sa Panginoon Diyos o galing sa diablo, no? Sa demonyo. Alam nyo, kung ang ating Panginoon Diyos nagbibigay ng blessing, ang demonyo nagbibigay din ng blessing. No? Pero ang bigay na blessings ng demonyo, pain lang 'yon para tayong lahat ay ibagsak. Kasi ayaw ng demonyo na tayong lahat ay maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Kasi nawawala siya ng alagad. No? Yun. So, pagsalita ng iba't ibang wika. So, kung maaaring some of you attended the charismatic services, no? Fellowship, yan, siguro naka-experience kayo. May mga naririnig kayo na
ano ba yun? Parang ano yun? Yun yung tinatawag nating speaking of tongues, no? O pagsasalita sa iba't ibang wika. So yung kasunod naman niya, yung pag-i-interpret, no? Yung bihira to kasi i-interpret mo yung speaking of tongues, i-interpret mo, no? So siguro meron man ito, bihira to. Then sa Efeso po, ito po yun, no? Merong pinagkalooban bilang maging isang apostol, propeta, evangelista, evangelist, no? Sa English, pastor, o kaya guro, mga teacher. So my dear brothers and sisters, ito po yung mga possible na gifts na pwede natin tinanggap o maaaring meron ka sa ngayon na ang purpose ng talk na ito, spiritual talk na ito is para bigyan natin ng pagpapahalaga. Kagaya nung sa ating binasa, di ba? Yung binigyan ng 1,000, imbes na i-invest, kagaya nung binigyan ng 5,000 ng 2,000, ginawa niya ibinaon, di ba? So walang nangyari, kaya nagalit siya. So ako naniniwala ko tayong lahat may kanya-kanya tayong talento, may kanya-kanya tayong gifts na pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos. Ito yung gusto ng ating Panginoon Diyos. At ito yung purpose kung bakit tayo nagkakaroon ng spiritual talk na kagaya nito. Upang malaman natin na yung mga ibinigay pala sa atin, hindi lang pala dapat sayangin. Bagkos magamit natin sa ikaluluwalhati, kalulugod ng ating Panginoon Diyos. No? So yun po. So siguro, nalaman natin ngayon kung ano-ano yung mga possible na pwede natin. Ano ba yung importansya? Bakit kailangan nating alagaan? Bakit kailangan natin bigyan ng halaga yung mga ibinigay sa atin, pagpapahalaga yung mga ipinagkatiwala sa atin, no? So doon sa gospel natin na binasa, may nakita akong dalawa. Ito po yun. Una, higit pa tayong pagpapalain ng Panginoon. Narinig po ninyo? Na kapag daw tayo po, pinahalagahan natin yung mga talento, yung gifts na ipinagkatiwala sa atin, yung blessings na ipinagkakalob sa atin, hindi tayo naging madamot, isinare natin. Hindi tayo naging madamot, ibinahagi natin yung ating talento. Kung ikaw ay pinagkalooban upang magpahayag na salita ng Diyos, no? Hindi ka naging madamot at ibinahagi mo at nag-join ka sa lectors and commentator, no? Pinapahalagahan mo yung gifts na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon Diyos. No? At ano daw yung importansya dahil pinahalagahan natin? Higit pa tayong pagpapalain ng Panginoong Diyos. Brother Arman, bakit mo naman nasabi pagpapalain pa tayong ng higit, no? Doon sa binasa natin, ang tugon nung master nila, yung Panginoon, di ba? Ano sabi doon? Basahin natin. Maging tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. So ito na yung ginagawa ng ating Panginoon Diyos sa mga taong tapat, pinapahalagahan yung mga blessings, yung mga gifts na ipinagkatiwala sa ating lahat. Mas higit pa tayong pagpapalain, di ba? Sa example na binigay ito sa ating Ebanghelyo, no? Yung pinagkatiwalaan ng 5,000, di ba? In-invest niya, tumubo siya ng 5,000. Ang sabi sa kanya, magaling, no? Magaling at tapat na mabuting alipin, no? Dahil pinagkatiwalaan, napagkatiwalaan, no? Ibig sabihin dahil napagkatiwalaan tayo, yung ibinigay sa atin, no? Ang ginamit natin ng tama at maayos, higit pa tayong pagpapalain lalo. Higit pa tayong gagamitin. Na kung dati nagbabasa lang tayo, later on magiging leader na tayo. Magiging assistant leader na tayo, no? Or baka yung mga susunod, hindi na ako ang tatayo dito. Isa sa member ninyo tatayo na dito para magbigay ng talks, di ba? So yun yung pagpapahalaga na ginagawa natin na susuklian ng ating. Alam niyo po, pagdating sa bigayan, hindi natin kayang talunin ng Diyos. Amen. Naniniwala kayo? Yes. Na kapag nagbigay ka ng isa, bibigyan ka ng 2 ng Panginoon Diyos. Amen. Pag nagbigay ka ng 3, bibigyan ka ng 4 ng Panginoon Diyos. Ganon ang ating Panginoon Diyos. Kaya hindi natin siya kayang talunin pagdating sa pagbibigay. Sino pwede kayang magbigay ng kaisa-isa ng niyang anak sa ikaliligtas? Diba? Madaling sabihin, kaya ko yan, brother. Pero in reality, mahirap. Tanging Diyos lang ang nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak para sa ikaliligtas natin. So, ganun po magbigay, magkaloob ang ating Panginoon Diyos. So, yun po, ano? Ang sabi,
So ito po yung sinasabi, no, na kapag pinahalaga natin, higit pa tayong pagpapalain ng ating Panginoon Diyos. Ang pangalawang importansya po na nakita ko, ito po, basahin natin. So nagagalak ang ating Panginoon kapag ang bawat isa po sa atin pinahalagahan yung ipinagkatiwalang blessings, ipinagkatiwalang gifts sa bawat isa sa atin. Sino nagagalak? Ang Panginoon. At sa atin po, ang nagagalak walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Dadaaman, paano mo naman nasabi? Balikan natin yung sinabi ng Panginoon. Magaling at tapat na alipin. Tama ba? Tapat at mabuting alipin. No? Mabuting alipin. No? Dahil napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, magkakatiwalaan kita sa mas malaking bagay. No? At sabi pa dito, hindi natapos doon. Samahan mo ako, makihati ka sa aking kagalakan. Kapag pinahalagahan daw po natin yung mga ipinagkatiwala sa atin, nalulugod ang ating Panginoon Diyos. Di ba ang sarap isipin na kapag tayo nagsaserve, kapag tayo nagbabasa sa simbahan, may isang nalulugod ang ating Panginoon Diyos. Di ba nyo yung mga kapwa mo, ba't ganun siya magbasa? Basta nagbasa ka sa simbahan, huwag mo silang intindihin. Ang isipin mo, ginagawa mo yung para sa Panginoon Diyos, at may isang nalulugod dahil sa ginagawa mo. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Huwag mo nang pansinin yung mga bashers dyan. Ano ba yan? Imbis na pink, peng. Di ba nakwento ko dati, di ba? Kasi masyado akong mayaman, no? One time nagbasa ako, general intercession. Naikwento ko na to last time. For the sake of those who are not yet in, sabi ko, kaya-kaya ko yan kasi tagal ko nagbabasa. Basta pati yung part ni Father, binasa ko. No? Kaya sabi ni Father Monching, wala siyang iba kundi nag-amen na lang siya. Di ba? Ganun kasi minsan pag nagyabang tayo, di ba nasusulat nga ang nagpapakataas o nagpapakataas, binababa, at nagpapakumbaba, tinataas ng Panginoon Diyos. Di ba? So, just go on, no? As long as na what are you doing is for the sake, for the glory of God, do it. No? Kasi ginagamit natin ng tama yung gifts na pinagkatiwala, ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. No? So dalawang bagay, kapag tayo po pinahalagahan natin yung mga kaloob sa atin, pagkakatiwalaan pa tayo, mas higit ng ating Panginoon Diyos. No? Dahil sa maliit na bagay, kung tayo daw po, dati, once a month ka lang nagbabasa, no? Once a month ka lang umatin. Ngayon, dahil hindi ka nag-atubiling ibigay yung gifts mo, no? Ngayon, at least binigyan ka na ng off every Friday, every Sunday, no? Nakakapagbasa ka na, no? Kung kailangan, no? So, minsan ganun ginagawa ng ating Panginoon Diyos, no? So, pagkakatiwalaan tayo sa mas higit pa, no? Pangalawa, sa ating ginagawa po sa pagpapahalaga, nalulugod, naluluwalhati, nagagalak ang ating Panginoon Diyos. So ngayon, ang question, paano ba natin mapapangalagaan yung mga gifts na pinagkatiwala sa atin? No? So alam na natin, no? Ano yung kahalagahan, importansya na dapat nating alagaan. So ngayon, paano natin mapapangalagaan ngayon yung mga ipinagkatiwala sa atin? No? So here are some basic things to do upang lahat ay upang tayong lahat ay maging isang mabuting katiwala. Sabay-sabay po tayo. Learn to live within the available means that God has provided us and be responsible steward. Sa simpleng salita po, makontento tayo kung anong meron tayo. Makontento tayo kung ano yung pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos, ipagpasalamat natin. No? Kasi minsan, di ba, meron ka na nito, gusto pa, meron nun. Meron ka na ng sasakyan, gusto pa, bumili ng dalawa. Di ba? May asawa ka na, gusto pa magkaroon ng sasakyan. Para iba yata. Ibig sabihin, yung mga ipinagkatiwala sa atin, dapat makontento tayo. No? Kasi minsan, no, yun nga sabi ko nga, kung ano yung meron tayo, yun yung pahalagahan natin. Kasi time will come na napagkatiwalaan ka sa gayang bagay. Sabi ko nga kanina, di ba? Bibigyan ka pa ng higit ng ating Panginoon.
alam ko naman tayong lahat sobra-sobra eh. Diba? Yung blessings na ibinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, alam ko sobra-sobra. Gusto niyo ng katunayan? Pag uwi mamaya, buksan niyo yung cabinet ninyo. No? Bilangin niyo yung damit ninyo at bilangin niyo yung nagagamit ninyo at yung hindi niyo nagagamit, and you will be shocked. More than 50%. Hindi. Gusto niyo katunayan? Hindi, para at least sabihin ninyo, babalik ako sa Friday dito, sabihin niyo, naman mali ka. But at least half of us here, pag uwi, checkin niyo yung inyong cabinet. Magkaroon tayo ng inventory. Ito ginagamit ko, ito hindi, ito hindi. Ito ginagamit ko, ito lahat to hindi. Masyasya kayo, mas marami yung hindi nyo ginagamit kaysa sa nagagamit. Bakit? Kasi mali yung ating pamamahala sa pinagkatiwala sa atin. Not because meron tayong pera, no? Kung hindi na nagagamit, madali naman eh. Makatulong ka. Ano yung isa sa mga nabanggit kanina? Pagkakawang gawa. Pagtulong sa kapwa. Diba? Kaya lang kasi ngayon, pag nagbigay ka, ano ba naman ito nagbigay? May butas pa. Nagbigay nga na shorts, wala namang garter. Pero totoo, alam nyo, minsan pag namigay tayo, yung binibigay natin mga panapon eh. Diba? Diba? Minsan pag nagbibigay tayo, yung ayaw na natin, hindi natin kailangan. Kasi either may butas, either walang garter. Minsan naman, isipin niya, pagbigay na yung pagbibigyan mo, wow! Ang ganda naman nito, salamat. Diba? Ang sarap yung tumanggap ka. Kasi hindi mo naman nagagamit, hindi mo naman nasusuot. Ibigay mo sa kapwa mo. At pag nakatanggap ka ng isang simpleng pasasalamat, ang sarap eh. Pakinggan. Ang sarap sa kalooban na somehow nakatulong ka, nagamit mo yung biyaya ng ating Panginoong Diyos na i-share mo sa iyong kapwa. Pag-uwi ninyo, yun hindi nyo na kailangan, magtingin kayo ng pwede ninyong pagbigyan. Okay, punta dito kayo, dali nyo lahat dito. Ibenta ninyo, hindi pa pagbebentahan, ipag-share ninyo. Minsan maraming ganun eh, di ba? Di ba? Hindi nyo na kailangan. Pag-uusap kayo, dali nyo dito, isang Friday o kaya, ganito, ganyan. Mapagbentahan, itulong nyo doon sa inyong pwedeng tulungan. Amen. So dapat yung ipinagkatiwala, huwag na nating hangarin ng napakarami. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ang pangako ng ating Panginoong Diyos, unahin mo ang lahat ng seek ye first the kingdom. Pag sumikitan natin na tayo'y pagharian muna ng ating Panginoong Diyos, at ang lahat ng ating pangangailangan, ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Ipagkakaloob, no? Kapag tayo daw po ay pinahalagahan, inuna natin tayo pagharian ng ating Panginoong Diyos, ano mo, walang maghihirap. Pag matuto lang tayo. Yung tunay na pinaghaharian ng ating Panginoong Diyos. Alam nyo, meron po akong kakilala, for 2 years walang trabaho. For 2 years wala siyang trabaho. Pero they survive. Kasi mag-asawa. Yung lalaki walang trabaho for 2 years. Paano sila nakasurvive? Bukod doon sa sweldo, siyempre, bukod doon sa sweldo ng asawa, andun yung mga taong nakapalibot sa kanilang kagaya ninyo na tumutulong. No? Minsan magugulat ka na, may mag-aabot. No? May mag-aabot. Somehow, for 2 years nakasurvive sila. No? Kasi yun yung sa pamamagitan ng mga taong nakarinig na salita ng Diyos at isinabuhay na dapat pala matuto ako magbahagi sa aking kapwa. At kung ano man yung nasa akin, makontento ako. Kasi yan yung ipinagkatiwala sa iyo. At kapag yun po ang ginawa natin na kontento tayo, bibigyan pa tayo lalo ng ating Panginoon Diyos. No? So yun po yung ibig ko sabihin dito na, ano oras ba tayo? 10? Kala ko 10. Pang 30 minutes lang yung akin. Okay. So yun po, no? Makontento tayo. Huwag nating, may mga supporting verse. Basahin natin. Huwag kayong mamukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan
nabanggit yung pera, huwag niyo isipin na masama ang pera, ha? Naalala ko, sumali ako sa Bible quiz. No? Ang sabi doon, true or false? Money is the root of all evil. True! Bilis ko, no? Ang bilis. Tapos nung chinek, mali. Ano dapat? Love of money, no? Yung bang yung sobra-sobra ang pagmamahal mo sa pera, yun yung nagiging root ng kasamaan. Pero the money itself, no? Yung kasi kaya nga dito tayo nagtatrabaho tayo, di ba? So wala masama po doon. Pero kung yung pera na ang nagiging Panginoon natin, yung pera na ang nagko-control sa atin, kaya sinabi yung pagmamahal sa pera ang siyang nagiging sandig ng ating pagkakasala. No? So yun po. Kapag sobra-sobra na wala na tayong time sa Panginoon Diyos, yung weekend, tama ba? yung off natin, no? Wala tayong off nga, walang pasok, no? Walang trabaho, pero meron tayong part-time, no? Wala na tayong oras sa Panginoon Diyos, no? Binibigyan ka ng schedule kahit wala ka namang trabaho, sasabihin mo may trabaho ka, no? Kasi may part-time, no? So yun, no? So wag natin pakamitin yung ganon. Ang sino mang inuuna ang ating Panginoong Diyos, hindi niya pababayaan. Sabi niya dito, di ba? Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Pagka sinabi ng ating Panginoon Diyos, hindi tayo pababayaan, sa lahat ng ating kailangan, tutulungan niya tayo. Sa lahat ng aspeto. Kapag inuna natin siya at natuto tayong makontento kung sa ano meron tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Maniwala ko kasi, ako experienceado ko niya. Napatunayan ko na yan, hindi lang isa, dalawa, tatlong beses. No? Napatunayan ko na po. Na kapag inuna natin Panginoong Diyos, kailanman hindi niya tayo pababayaan. Ano pa po sabi sa Philippians chapter 4:19? Pakibasa po natin. At bukas na hindi maubuso sa kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So yan po yung patunay na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo, ano man yung ating pangangailangan, ibibigay ng ating Panginoong Diyos. Basta yung ipinagkatiwala niya sa atin, yung talento, yung blessings, natuto tayong ibahagi, yung talento, yung gifts, natuto tayong gamitin sa ikapupuri, kaluluwalhati ng ating Panginoon Diyos, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos. At ang sabi po sa Lucas chapter 12, ako naman, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. May nagtanong sa akin kanina it's something about sa kayamanan. Sabi ko kasi hindi naman sa dami ng pera nasusukat ang kayamanan. Meron ka lang Kristo Jesus sa iyong puso, ikaw ang higit na mas mayaman. Bakit? Kasi ipagkakaloob niya lahat ng ating pangangailangan. Kung si Kristo Jesus ang naghahari sa iyong buhay, wala tayong pangangailangan na hindi ibibigay ng ating Panginoon Diyos. Pero sa prayer po, sa ating needs, tandaan po natin, hindi lahat ng ating hinihiling ibibigay ng ating Panginoon Diyos. Tatlo lang naman yan eh. Hindi ka pa ready, hindi para sa iyan, para sa iyan. So, minsan kasi, pagka alam natin, ito yung gustong-gusto natin, Lord, bigyan mo naman to, ano? Eh, ayaw ng ating Panginoon Diyos kasi pag binigyan ka, alam niya mapapahamak ka. Parang ganun yun. So, alam ng ating Panginoon Diyos. Pero, kung ano yung kailangan natin, ano yung talagang kailangan natin, ipagkakaloob ng ating Panginoon Diyos. Amen? So, yun po, ano? So, dapat, kung ano yung ibinigay sa atin, makontento po tayo. Pahalagahan natin. Sa ganun po, naaalagaan natin, nagagamit natin ng tama, kung ano yung mga ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Gamitin natin, minsan, baka may magagandang boses sa inyo, imbis na magkanta kayo, kanta ng karaoke sa kung saan, no? Kanta kayo dito, kaya dito magkanta kayo. Ibig sabihin, use it for the glory of God. No? Kasi ibinigay ito para sa ikaluluwalhati, ikaluluwal ng ating Panginoon Diyos. Kasi malulungkot, di ba? Yun to sa ating binasa, yung pinagkalooban ng 1,000. At sama pa nga di ba? Panginoon, alam ko po, nag-aani kayo sa mga hindi nyo tinil. Sinumbat pa no?
sama eh. Hindi na nga inalagay. Ay, ganun yung mangyayari sa atin. Kapag yung talento ginamit, pinagkatiwala, ibinigay sa atin, hindi natin gagamitin ng tama, hindi natin gagamitin ng maayos, hindi natin gagamitin para sa ikalulugod ng ating Panginoon Diyos, hindi natin gagamitin para sa ating kapwa, kukunin ng Panginoon Diyos yan eh. Ako naniniwala po ako doon eh. Kasi yun po yung sabi ng Panginoon Diyos eh. Kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ano po ipagkakatiwala sa atin? So kung anong meron tayo, kukunin pa ng Panginoon Diyos. Kaya maswerte yung 5,000, di ba? Ibigay daw doon sa merong 10,000. No? Yung 5,000, tumubo ng 5,000, siya yung may 10,000. No? Ibinigay pa sa kanya. No? Di ba? So ganun po tayo. Pagka pinahalagahan natin ang tama, pagkakalooban at pagkakatiwalaan pa tayo lalo ng ating Panginoon. So ano pa po yung isa? Sabay-sabay po tayo. Ask for divine wisdom. Bakit ko po nasabing ask for divine wisdom? Alam niyo po kasi meron tayong pansarili nating talino eh. At minsan kapag ginamit natin yung ating talino, minsan hindi tama yung ating nagiging desisyon. Amen. That's why sa ating, most especially sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin, sa lahat ng ibinigay sa atin, ask God. No? Lord, ano po yung pwede kong gawin upang yung ipinagkatiwala mo sa akin ay magamit ko ng tama? Lord, ano po yung saan po akong grupo? Bagay, nasa dito na kayo sa lectors, no? Lord, ano po yung pwede kong maiambag sa lectors, no? O kung binigyan ka ng talino, pwede ka mag-share ng iyong talent, no? Binigyan ka ng magandang tinig, no? Binigyan ka ng magandang tinig, gamitin natin sa pagbabasa, no? Ng mabuting balita. Minsan, no? It's just a piece of advice. Alam niyo po, ang pagbabasa ng Biblia, hindi lang basta-basta pagbabasa, no? We have to meditate the Word of God. Kasi sa pagbabasa natin, aral din to sa atin mismo eh. Siguro napansin niyo minsan meron kayong mga binabasa na parang tugmang-tugma sa sarili ninyo. Na parang bang nangungusap ang Panginoon Diyos, ay para sa akin to, ano to. No? Kaya dapat namnamin din natin eh. Hindi lang basta basa ng basa, no? Kasi minsan pagka nagmayabang tayo, magagaya kayo kay Brother, pati yung part ng pare, kinukuha na. So dapat, hindi lang basta-basta tayo nagbabasa. Dapat pinag-aaralan din natin, no? At humingi din tayo ng guidance, no? Hindi lang naman ang purpose kasi para magampanan natin yung schedule natin. Eh. Hindi po. Kasi itong binabasa natin is aral din para sa atin, no? Or kung meron kayong mga napakagandang reflection, pwede nyo i-share sa inyong kapwa magbabasa, no? Sa inyong pagkaminsan, pwede nyo tawagan, i-share nyo, ay, ang ganda nitong gospel ngayon, no? Parang kasi ito yung aral, pwede mong gamitin nyo, no? At least ma-exercise ninyo or magamit ninyo yung inyong talentong ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. Hosea chapter 4 verse 6, nalipo ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinatakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. So sabi po dito, napahamak daw ang anak ng Diyos, tayong lahat, no? Dahil sa kawalan ng kaalaman, no? Kawalan ng kaalaman sa salita ng Diyos, no? Ito yung sinasabi ko kanina na kapag nagbasa po tayo doon, huwag lang tayo basta-basa. Dapat tinitignan din natin ano yung mensahe ng ating Panginoon Diyos para sa akin. No? Ano ba yung magandang ibibigay nitong aking binabasa? Most especially minsan sinasadya ng Panginoon eh. Ilalagay ka doon sa readings na talagang minsan tugmang-tugma sa'yo. Minsan yung may problema ka tapos yung readings na babasahin mo, it will answer your question. Di ba? Minsan nangyayari yung gano'n. And most of the time, nangungusap ang ating Panginoon doon sa mga binabasa natin sa banal na misa. So, hindi lamang po yun basta-basta magampanan yung ating tungkulin. Hindi lamang basta-basta para makatugon tayo doon sa schedule. No? Kundi, God put you there, no? Kasi may purpose siya para sa iyo. Una, upang gamitin ka sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon Diyos. So, meditate.
No? Iwasan po natin yung alam ko na yan, nabasa ko na 3 beses na yan. So babasahin lang pagdating doon sa simbahan. Minsan mabubulol-bulol tayo, no? Minsan alam niyo po, isa rin na magandang pinapaulit-ulit. Kasi ako, kagaya ko, halos nabasa ko na yung buong Bible, no? Pero may mga salita na minsan mo lang nakita na encounter, mabubulol ka. Pero kapag binabasa mo ng paulit-ulit, napag-aaralan mo. May Google naman di ba? Pag English yung ano mo, i-search mo lang, di ba? Divinity. Minsan, andun na rin yung pronunciation, no? Di ba? Andun na rin yung meaning. So, ibig ko po sabihin, at least nakikita natin yung mensahe ng ating Panginoon Diyos para sa atin, no? Matthew chapter 7 verse 7, sabay-sabay pa. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. So humingi kayo, no? Kung minsan kailangan natin ng minsan hindi natin maintindihan yung ating binabasa. Naka-experience na ba kayo? Ako, so many times, no? Pagka meron akong especially talks, naka-3, naka-4 na akong basa, walang pumapasok sa isip ko. It happens, no? So sabi niya ng ating Panginoon Diyos, humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon Diyos. Kapag tayo humingi, tayo ibibigyan, no? Diba? So yun yung nais ng ating Panginoon Diyos. Huwag tayong mananangan sa sarili nating karunungan. No? So kapag hindi natin maintindihan, ask for divine wisdom. Ask God. No? Hilingin natin sa Panginoon Diyos, Lord, ano pa yung mensahe mo sa araw na ito? Yung sa aking readings, ano po ba yung para sa akin? Ano po ba yung kasi alam ko, ibinigay mo to sa akin hindi lamang basta-basta. Ibinigay mo to sa akin sapagkat meron kang gustong mensahe nais ipagkaloob sa akin. So, ask God for divine wisdom, no? Santiago chapter 1 verse 5. Ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Yung last part ang sarap pakinggan. No? Pag nagbigay ng Diyos, hindi nanunumbat yan. No? Kapwa mo, bigyan mo na, may reklamo pa. Di ba? Tumulong ka na, minsan, no? Tumulong ka na, ikaw pa yung masama. Diba yan, nagbigay, expert naman. Di ba? Kaya kayo, pag nagbibigay kayo, alam mo, pagkain na kaya, tignan nyo naman yung expiration. May 6 months pa naman. May 6 months pa ba? May 6 months pa doon. Siguro ginagawa system. Pero ibig sabihin, ang Diyos ganun di ba? Ang sabi po dito, yung kulang, kung ano man yung kulang sa atin, kung nais natin ng karunungan, humingi tayo sa Panginoon Diyos kasi hindi madamot ang ating Panginoon Diyos. At sabi niya pa doon, kapag pinagkalooban niya tayo, binigyan niya tayo, hindi niya tayo susumbatan. Kailanman kapag ang Diyos nagbigay, hindi tayo makakarinig ng sumbat sa Kanya. No? Pero sa ating kapwa, bagamat nakakarinig tayo paminsan-minsan, magpatuloy lang tayo. Kasi minsan ginagamit din ng demonyo yung ganong bagay na para mapigilan ka sa pagkakawang gawa, para mapigilan ka sa pagtulong sa iyong kapwa. Minsan makakarinig ka na hindi maganda. As long as what you are doing is good, go ahead, no? Regardless kung ano yung marinig ninyo, hindi naman natin pwedeng i-please lahat Di ba? Magkakaroon ng bashers o kaya yung hindi makakagusto sa ginagawa natin, no? Pero just go on. Continue, no? Patuloy nating gamitin kung ano yung pinagkatiwala sa atin. No? And last na po. Alam niyo po ba, sinong gusto yung tunay na pagpalain ng ating Panginoon Diyos? Yeah, lahat tayo, di ba? Meron akong i-share. Gusto niyo? Gagawin mo. Sabi po sa Biblia, magbigay ka, kasi ito paborito yung matin sa El Shaddai, paborito to. Magbigay ka, at ikay bibigyan, gustong takal, siksik, liglig, at umapaw. Pero, kinakalimutan yung first word,
Ang gusto lang nila, bibigyan ka ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Alin yung nawala? Yun yung susi ng masaganang pamumuhay. Kung gusto nating makaalwan, kung gusto nating tunay tayong pagpalain, gawin natin yung unang word, magbigay ka. Hindi naman kasi sinimulan ng Panginoon Diyos, sabi niya, bibigyan kita ng hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. May first word na dapat natin gawin. Magbigay ka at ikay bibigyan ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Sapagkat kung anong ginamit mong takalan ay siya rin takalan gagamitin sa inyo ng Diyos. Amen. 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 So yun po. Give it back to God what is belong to God. Di ba merong ano yan, nasa Biblia yata yun, di ba? Sinano yun, sabi niya, kaninong litrato ba yung nandyan? Kay Brother Arman po. Kay Cesar. Ibigay kay Cesar para sa Cesar, ibigay yan para sa Diyos, para sa Diyos. Alam niyo po sa amin, gusto ko lang i-share kasi, pero kung gusto niyo ring isa buhay, wala namang mawawala. Meron po kami tinatawag na ikapu, o sa English tinatawag natin tithes. We encourage all our members na isa buhay yung pag-ikapu. Bakit? Kasi dito, ito pala yun. Ito yung sinasabi ko, no? Basahin natin. Baka sabihin nyo, kayo'y binigyan din. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. alam ko si wala kaya. Baka sabihin nyo, invento lang ni Brother Arman. No? Luke chapter 6 verse 38. No? Magbigay ka. So ayun yung susi. Unang-una, kung gusto natin yung mga pinagkaloob sa ating blessings ng ating Panginoon Diyos, at tignan na rin natin yung pinagkalooban ng 5,000 at saka 2,000. Di ba? Ibinalik, rather pinangalagaan nila, pero ibinalik sa kanila. No? Bakit? Natuto sila. So ganun din po, sa ating buhay Kristiyano, kung nais nating tunay na tayo ipagpalain ng ating Panginoon Diyos, lalo pa tayong i-bless ng ating Panginoon Diyos, yung may isang word na susi, yung pagbibigay. Isa sa mga gifts na pwede nating tanggapin yun, di ba? Nabasa natin sa yung pagbibigay. So, yun kasi yung nais ng ating Panginoon Diyos. Na kung tayo'y magbibigay, bibigyan din tayo. Hindi tayo magkukulang. Ako po one time, kataong wala pang sweldo, walang laman yung aking ATM. Kung meron man, siguro ruban. Walang laman yung wallet ko ni. As in talagang ang laman lang niya, ATM at saka mga calling card at saka mga resibo. So sabi ko, Lord, kailangan ko ng pera bukas kasi kailangan, halimbawa, mababayaran. Pero alam niyo po talaga, kapag ang ating Panginoon Diyos, kapag ipinagkatiwala natin sa ating Panginoon Diyos. So that time, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin. So alam niyo po, kinabukasan, magugulat ka na lang, may pumasok na pera sa aking bangko. Hindi ko alam kung saan galing. Ang alam ko pa sa Diyos. Then another experience ko, may lumapit sa akin na kasamahan namin. Sabi niyo, Brother Armon, wala akong pera, kailangan ko. Pagbukas ko ng wallet ko, walang laman kundi 10 KD. Binigay ko yung 10 KD ko. Sabi ko, ayan na lang pera ko. Sabi ko, pero alam ko, ibabalik yan ng Panginoon Diyos. Binigay ko sa kanya. Sabi ko, wag mo nang bayaran yan, sa'yo na yan. Alam niyo po, higit doon sa 10 KD, yung ibinalik ng ating Panginoon Diyos. Brother Arman, pautong. Kasama ko ng link. Wang din na pala ngayon. Nag-promote pa yun. Hindi po. Kung tunay na gusto nating pagpalain natin Panginoon Diyos, matuto tayo magbigay at bibigyan tayo ng ating Panginoon Diyos. Ito po yung sinasabi ko kanina. Nasa amin po, isinasabuhay namin ang aming, ito po yung tinatawag nating ikasampung bahagi ng lahat ng ating kinikita. So sa amin po sa grupo namin, we are encouraging one another na isabuhay po ito. Kasi alam namin na dahil po dito sa pagsasabuhay nito, mas higit kaming pinagpapala ng ating Panginoon Diyos. Malakias chapter 3 verse 10-11. Dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan
ang mga bintanang langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sa inyo kasi dito, it could be, maring question, brother, ano yung 10%? Ano yung ikapo? Ano yung tithes? Sa simpleng lahat ng ating kinita monthly, example na, kumita ako ng 500. Lahat-lahat na yung part-time, yung online selling, sweldo, 500. So 10% of that, magkano? 50. Maganda. 50%, 50 KD, ibinibigay namin, no? Sa aming pamunuan, sa aming grupo, no? Sa inyo kasi dito, pwede nyo ibigay sa leader niyo, pwede nyo ibigay sa church, o pwede nyo itulong sa inyong kapwa, no? Ngayon, so yun po yung ginagawa namin, no? So, 10 bahagi. Pero doon sa mga nagsasabuhay, hindi mo po sila mariringgan na nawalan sila. Bagkos, sila po yung nagpapatunay na sa pamamagitan ng pagsasabuhay nila, pagbabalik nila. Ito po yung sinasabi ng kung ano yung para sa Diyos, ibalik sa Panginoon Diyos. Kung ano yung para sa Caesar, para bigay kay Caesar. Ito yung sinasabi kong give it back what is belong to God. No? So ito po, hindi ibig sabihin binigay natin ikasampung bahagi ng ating kinita sa Panginoon Diyos, nagbigay na tayo. Hindi. Kasi it belongs to God. And after we give 10% at nagbigay tayo, nakapagbigay tayo, nakatulong tayo sa ating kapwa. Amen? So it's up to you kung gusto nyo i-try, gusto nyo, sabi nyo, i-try mo nga yun. Subukan natin kung totoo yung sinasabi ni Brother. Pero kung gagawin ninyo, do it. Kasi sabi ng ating Panginoon Diyos, no, nalulugod siya sa mga God, a cheerful giver, no? Anong sabi doon? Nagagalak o natutuwa ang ating Panginoon Diyos sa mga nagbibigay ng pusa. O yung bang pusang loob, no? Kasi minsan, may nakakwentuhan ako, Brother Arman, sabi mo, kapag nagbigay ako ng aking ikapo, ibabalik ng higit sa sapat. Sabi ko, bakit? Hindi ba binalik? Hindi. Sabi ko, bakit ka ba nag-pray? Gusto ko ma-experience. Ganun lang pala yung ano niya na. Hindi pa, kung tunay na gusto niyong gawin, do it because of love. Because you want to do it. Because you want to give back what is belong to God. It's not because yun yung requirements ng grupong ito. It's not because sabi ni Brother Herman, subukan mo. It's not because ito yung ating nagiging. Hindi po. Kung gagawin natin ng pusang loob at gusto mong ibalik yung para sa Panginoon Diyos. Amen. So yun po yun. And last, yan na pala yung last. 6 lang na. So yun po, tatlong bagay. Ano yung una? Makontento tayo kung saan yung pinagkatiwala sa atin, no? Paano natin mapapangalagaan yung mga talento? Makontento tayo kung saan yung binigay sa atin. No? Kasi hindi naman ibig sabihin doon sa ating binasa doon sa Romans, Corinthians, Ephesians, no? Hindi naman lahat yun pwede natin matanggap eh. But it's possible. But it doesn't mean, hindi siya, ibig sabihin, hindi naman lahat nakakagawa ng gano'n. So part or some of them nasa sa atin. So ito yung mga dapat natin pangalagaan. So makontento tayo and ask God for His wisdom para magamit natin ng tama kung ano yung mga pinagkatiwala sa atin. And then lastly, give it back what is belong to God. Matuto tayong magbigay dahil sa pagbibigay, pagpapalain tayo ng lubos ng ating Panginoon. So, yun po, magandang gabi. Salamat po, Brother Arman. Sana po, marami po tayong napulong sa kanyang talk. And sana next year po, pagbigyan niyo po ulit ako. Then, ito po. Wala pong problema. Dahil po sa lectors. Kitchen ba? Kitchen showcase. Kitchen showcase. Thank you pa. Salamat po. Diba? Maliit, malaki, dapat ipagpasalamat sa Panginoon. So maraming salamat din po sa inyong patuloy na pag-iimbita. No? Huwag po kayong mabahala. Anytime po dito lang. Ready gamitin yung gift na pinagkatiwala sa amin natin. Amen. Lector, salamat po. See you next month.